Thank you, Gary and Jean. Pwede rin po ba natin pasalamatan ang ating mga magiting na 3 p.m. overseers, si Gary at saka yung asawa po niya, si Jean. Sila po ang nagsiserve na walang humpay. Napakagalante po nila. Hindi lang po sa oras, sa serbisyo, sa dasal, at saka minsan sa pera, galante rin itong mga to. So, praise God. Ha? So, magandang hapon po sa inyong lahat na mga 3 buwan ko po kayong di nakakausap. So, magtatagalugan tayo ngayong hapon na to. Ha? Kasi 3 p.m. service, Tagalog service po to. Pagka gusto niyo po ng English, kanina po yun, alas 10, alauna, tsaka mamaya pong 6 p.m. Pero ngayon po, Tagalog tayo. So magkakaroon po tayo ng pagkakataong gumalaw ng katakot-takot at kabigatan ng Ebanghelyo at ng Holy Spirit. Kasi po pag nagkatagalog po ako, kung ano na po minsan lumalabas sa salita ko. Pero umaasa po ako na gagabayan po tayo ng Panginoong araw na to. Doon po sa mga umaatin ngayon lang, ato po, nasa serya po tayo ng Real Faith, ang totoong pananampalataya. Paano po daw mamuhay ng tama according sa libro ni Jaime, ni James. No? And ako po, katulad sa mga iba dito, mga 3 linggo na po ako nakikinig ng series na to, ako po talaga totally blessed. And ngayon pong hapon na to, i-rewind ko lang po ng konti, the past 2 weeks, James 1 po ang ating pinag-usapan, no? Mag-persevere under trial, yung una po nating lesson. Yung last week, sumunod sa salita ng Panginoon, verse 19 to 22, 27. Ngayon po, papasok na po tayo sa second chapter, chapter 2. At pag-usapan po natin yung verses 1 to 13. Okay? Pero bago po natin puntahan yan, gusto ko lang po muna tanongin, ano po ang pumapasok sa inyong puso at damdamin kapag binabasa nitong salitang ito? Ano po bang Tagalog ng injustice? Kawalang katarungan. Walang katarungan. Ano po mapasok sa isip natin? Okay. English. Unfair. Okay. So, hindi patas. Tama. Ano pa? Dito po. Ano po pumapasok sa utak natin kapag nag po tayo ng mga nang walang katarungan, walang hustisya, injustice? Ano po pumapasok sa usap natin? Tahimik. O yun, nakapasok din po talaga yan. Kasi minsan natatahimik tayo, pero kadalasan tayo po ay nagre-reklamo. Kasi pag naririnig po natin yung injustice o yung walang katarungan, ang dami pong hugot ng Pilipino dyan. Tingnan nyo lang po ito. Naka-experience na ba kayo ganyan? Pipila po kayo ng saksakan ng haba sa isang DFA, sa isang gobyerno, pipila ka ng mga isang oras. O, pati yung mga aso nagagalit. Kita nyo naman, kasi baka pila, ayaw nila pumipila. Okay? Ngayon, pag pila nyo, bilang all of a sudden, may papasok. Yung hindi pumili ng isang sisingit. Kasi VIP. Naramdaman nyo na ba yun? Ano nararamdaman nyo pag nakikita nyo yun? Sana ako na lang yun, ganun ba nararamdaman? Hindi, di ba? Naaasar tayo eh. Di ba? Kasi nga, hindi patas. Minsan, nakakita ako, may pinara ng MMDA. Saksakan ng gandang sasakyan. Kinausap, binaba lang yung bintana, kinausap lang ng may-ari ng sasakyan. Maya-maya, sabi ng MMDA, sige, una ka na. Samantala pag ako hinuli, kailangan ko pang sabihin, pastor ako. Hindi ko naman. Kailangan ko pang sabihin na hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Pero gano'n po, meron pa rin pong multa kasi po may penalty yan, tsaka kukunin mo, tutubusin mo po yung lisensya niyo. In short, sa Pilipinas po, maraming klaseng hustisya na walang hustisya. Pero ngayong hapon ito pag-uusapan natin, yung salita po ng Panginoon na pinapakita sa atin na yung injustice na to, hindi lang daw po nangyayari yan sa kalye o kaya sa courtroom o kaya sa bayan natin, pero nangyayari din po yan sa simbahan natin. Totoo po kaya yon? Nangyayari po ba itong bagay na to na ng injustice sa simbahan? Doon po sa research ko, meron po tinatawag ng mga psychologists na halo effect. Ano po itong halo effect na to? Hindi po nahihilo. Ang halo effect po is that yung utak daw natin nagfa-function or wired na mangdaya. Ano lang ibig sabihin ng wired mangdaya? Ang utak daw po natin, pag nakakita ng isang taong naka-Amerikana, o nakakita ng isang taong matangkad, nakakita ng isang taong maganda o gwapo,
o nakita ng isang tao magsalita ay maganda or dire-diretso, mas tumataas daw yung kagustuhang umintindi ng tao na yun at binibigyan daw natin we assume na yung taong yun daw mas matalino, mas mabuti, at mas pwede pagkatiwalaan. In short, kahit hindi totoo, napipikita sa panglabas na appearance yung ating worth ng isang tao. In fact, mas malalim pa pong research, no? Ang tawag naman po social distancing. Ang sabi po dito sa social distancing, or social distance pala, hindi distancing, social distance, ito pong psychological research ito, sinasabi sa atin, kapag ang isang tao daw, mas maganda tignan, 300% maniniwala yung isang tao. Sa sinasabi ng isang tao na yon versus sa isang tao ang suot butas-butas na damit. That means, kahit pareho ang sinasabi ng dalawa na yon, dahil mas maganda tignan tong isang tao na to, mas paniniwalaan. Kaya nga ngayong hapon na to, nag-Amerikana ako para siguraduhin kung lahat po kayo makikinig sa sasabihin ko. Pero sa totoo lang po talaga, yun po talaga ang sinasabi ng research na to. At ba't ko po ito nilalabas? Kasi kalimitan, ginajudge po natin ng isang tao sa pananamit, sa itsura, sa pagsasalita, sa amoy, sa hairdo, sa tangkad, sa laki, sa payat. Lahat po yan, ginagawa natin appearance, external, that judges the worth of a person. Kaya pong mayroong sinasabi, justice for the wealthy, tapos justice for the poor. Justice, pasensya ka na lang. Kasi wala kang posisyon. Pasensya ka na lang dahil hindi ka influencer. Pasensya ka na lang dahil hindi ka nagkakaroon ng sariling mga bagay na sometimes, pag nakikita po natin sa panahon nito, ang taas po ng tingin natin kahit hindi naman talaga karapat-dapat tingnan na mataas yung tao na yun. So, ang tanong po ngayon, bago tayo po magsimula, ganun din ba tayo sa simbahan? Ganun din po ba tayo tumingin? Ganun din po tayo magmahal? Equal ba ang tingin natin pag may pumapasok dito na iba ang itsura sa iba? Ushers, ganun po ba ang mga ushers natin na regardless kung sino pumapasok, parehong smile ang makikita? Ang katunayan po talaga kasi, magkakaroon po tayo ng sitwasyon na may mga iba't ibang tao tayo makakasalimuha. At dahil po iba-iba yung tao makakasalimuha natin, mayroon po tayong dala na misconception. Ang tawag po dito, preconceived notions. Mga haka-haka, mga opinion na nasa utak na natin na nagre-register pag nakita po natin sa taong to. At doon po nagkakaroon ng iba't ibang klaseng favoritism. Na sinasabi po ng salita kanina na binasa po natin, the sin of partiality. Kaya po ang title ng message ngayon, from James chapter 2, verse 1 to 13. Pakibasa nga po natin. Real faith loves without. Ano po ang Tagalog niyan? Ang tunay na pananampalataya, nagmamahal ng walang kalingkingan. Walang kinikilingan. Masabi ko, kalingkingan. O sige, last ko na sasabihin to, ha? Mag-i-English na lang po tayo, pero sinabi ko lang po yung Tagalog para maintindihan natin. Walang kinikilingan. Ano ba yung kalingkingan? Ano ba yung sabihin ng kalingkingan sa kinikilingan? Ha? Ano ba? Kaiba ba yun? Okay. Alright. Thank you at gising po kayo kayong hapon na to. Ano po ang ating 3 points? Para daw po mapatunayan na totoo yung ating pananampalataya, kailangan po tayo magmahal ng walang kinikilingan. Okay? At walang kinikilingan, para po maintindihan po natin lalo yan, meron po tayong 3 points ngayong araw na to. Okay? The first point, number 1, dapat po daw hinto natin ang mga bigay ng pagpabor. Pangalawa, kailangan po natin tignan sa mata ng Panginoon ang mga tao. At ang pangatlo, kailangan daw po tayo magpakita ng mercy or patawad na habag na katulad ni Kristo. Okay? Doon lang po tayo medyo magtatagalog kasi pagbabalik po ako ulit doon sa ilang beses po natin kasi i-mention itong title at itong mga points. Baka kung ano na ulit masabi ko mamaya. So, yun na lang po. Babalik na po tayo sa English. Gusto ko lang po pakita yung ibig sabihin ng tatlo na yan sa Tagalog. Okay. Ngayon, yung message po na to, very, very simple. Para po tayo magmahal ng walang kinikilingan, meron po tayong tatlong kailangan gagawin. Number 1, what is the thing that we need supposed to do? The what?
Ang what po, kung ano yung kailangan gawin, huwag po magpakita ng pabor. Stop showing favoritism. That's the first point. The second point is paano. Kung ito yung ano yung paano? The way to stop showing favoritism is to see people God's way. And then finally, the why. Bakit? Bakit mo kailangan ihinto yung favoritism? Kasi kapag ikaw daw, ina-experience mo na yung mercy ng Panginoon na binigay sa'yo, dapat maibigay mo na yun sa ibang tao. Okay? So ulitin ko lang po. The what, stop showing favoritism. The how, see people God's way. And the why, show Christ-like mercy. So simulan na po natin ngayon. Ano po yung first point? Stop showing favoritism. Titignan po natin yung verse 1 to 4. Verse 1, pinakita po natin kagad dito. Sinabi na kagad, hinto mo na yan. Huwag ka na daw mapakita ng personal favoritism. Ang problema, kapag nakikita po natin itong pabor or favoritism, baka hindi talaga natin naiintindihan na po ibig sabihin ito. Kaya po kailangan natin tignan yung original text. Ngayon, bago ko po ipakita yung original text, hindi po ito pagyayabang o hindi po ito kagustuhan para po guluhin kayo lalo. Kaya po tinitignan ng exact translation in the original text para mas maintindihan pa natin ano ibig sabihin talaga ng favoritism. Are you ready? Ano ibig sabihin ng favoritism? Okay? Medyo tongue twisted ng konti. Ang original word po nito is tinatawag ito is prosopodepsia. One more time. Prosopolos sepsia. One more time. Prosopolosepsia. Dahil ganyan po yung pagka-word na yan, kaya po siya mahaba, kasi po compound word ang tawag dyan. Dalawang word. Una, prosopol. Prosopol means face. Lepsia comes from the original verb lambino, which is receive. Face, receive. So, ang ibig sabihin ng favoritism, you are face receiving. Tinitignan mo lang daw sa face, sa muka. In local language, yan po yung tinatawag nating do not judge the book by its cover. So, ganun pala yun. Kapag you are doing favoritism, personal favoritism, propolosia, binabase mo yung halaga at binabase mo paano ka magre-react sa isang tao, paano ka magbibigay ng respect, ng attention, based on the outward appearance at all. Kaya po, kailangan natin itong baguhin. Kailangan po natin ito ayusin. Kasi kung ganito po ang gagawin natin, and we're going to base entirely on the people outside, maniniwala ba kayo na sometimes hindi po natin tamang maintindihan or yung tamang approach sa isang tao dahil binabase lang po natin yung outward appearance? Mamaya, pag-uusapan pa ulit natin yan. Kaya po pag sinabi natin the first point is stop showing favoritism. We really need to understand, hindi po ito dapat ituloy kung nangyayari man po ito sa simbahan natin or sa buhay nyo or sa pamilya nyo. Katulad po na sinabi ko kanina, kailangan po natin maintindihan, ano ba talaga yung favoritism na yan, yung pabor? Kasi maraming pong klase yan. Meron pong isa, discrimination. Ano po yung favoritism by discrimination? Ibig sabihin po nito, meron pa kayong hindi tamang pag-iisip or hindi tamang pagkakaintindi sa mga tao, especially tungkol sa kanilang social background, age, race, position, religion. So dahil meron ka nang iniisip, pag itong taon to, hindi tiga CCF Eastwood, ganito to. Yon, meron ka na kagad iniisip na mali. Itong taon to, pag hindi to tiga barangay Bagong Bayan or barangay Libis, hindi to pwede sa atin. So, ang gusto kong po iparating sa simbahan, minsan, dahil sa exclusivity natin, nagdi-discriminate po tayo ng tao. Nakikita po natin yan sa mga D-group. Hindi po ba? Yung D-group namin, kami lang ang pwede. Hindi ka pwede, close na kami. Hindi ka pwede sumama sa amin. Pagka lalabas kami lang. Hindi pwede magpunta ibang tao. Exclusive. Ang hindi po problema, ang nangyayari pa nagiging exclusive tayo, ang sabi sa salita ng Panginoon, pagpapakita ka ng favoritism. You are discriminating. Kaya po ako, napaka-sensitive ko pag may mga taong sobrang sila-sila lang lagi. Sila-sila lang nagkikita-kita. Tuloy, pinapakita tuloy nila sa mga ibang tao, hindi, itong grupo namin special to. Kami lang ang pwede. Is ipopost sa mga Facebook, ipopost sa lahat.
Wag po ganun. Kasi ang tingin po sa atin ng tao, baka lang, no? Ayaw naman natin ipakita yun eh. Pero baka lang ang tingin sa atin, meron po tayong discrimination. Which is another form of favoritism is prejudice. Dahil nakikita na ginagawa po natin, ang tingin po sa atin, sa simbahan natin, baka ganong klase, na hindi naman talaga tayo ganon. Minsan, ang prejudice sa edad. Diba? Masyado pang bata to. Hindi pa pwede. O ang kabaliktaran, iba naman, ang prejudice sa edad. Ay, matanda na yan. Hindi na pwede mag-serve. Iba naman, hinusgahan sa hairdo. Ay, kalbo to. Di ba? May mga ganun eh. Bakit po ba? Yung mga tao ang tingin, bakit ka kalbo? Ang nanay ko, lagi tinatanong, Ikoy, bakit ka kalbo? Ito, hairdo ko eh. Pero hindi ibig sabihin nun, porket kalbo ako, yung isang tao may buhok, iba sa akin. Pareho lang dapat po ang tingin. At yung mabigat, bagyo sa Pilipinas, hindi masyado to, no, itong racism, pero meron din po itong nangyayari sa atin. Yun nga po, no, pag tingin mo, hindi ka tiga Manila, o hindi ka tiga Eastwood, o tiga probinsya ka, di ba na rin nakagad ang tingin sa'yo? So lahat po ng yan, kailangan po natin maintindihan na hindi man po natin sinasadya, baka ginagawa po natin sa simbahan natin, sa pamilya natin. Kaya po kailangan natin yan baguhin. At paano po yan babaguhin? Kasi po sabi ng salita ng Panginoon, stop. By the way, balikan ko lang po ito. Importante po ito. Meron din pong tamang favoritism. Hindi po lahat ng favoritism negative. There is a positive favoritism. Yung positive favoritism is that may mga tao talaga, iba dapat ang trato mo. Binibigyan mo talaga ng pabor. For example, misis ko. Hindi pwede yung trato ko sa misis ko pareho sa lahat ng trato ko sa mga babae. Kasi misis ko siya eh. Kaya pag siya ngayon nabibigyan ko ng pabor, okay lang yun. Kasi siya talaga dapat, siya lang ang merong karapatan nun. O kunyari, ako po, pastor ako ng CCF Eastwood. Hindi na po ako talaga umuoo pag iniimbitahan po ako sa ibang mga lugar, pag ini-invite po ako mag-speak sa singles o sa ibang satellites, normally, hindi na po ako umuoo. Bakit? Kasi po, ang pabor, ang favoritism that I need to provide, the special attention, is what the Lord is calling me now sa CCF Eastwood. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi baka ibig sabihin mamaya, kasi po kanina, dalawang beses na po ako nagpipreach, no? May mga lumalapit sa akin, Pastor, favoritism ba to? Favoritism ba to? So naisip ko, teka muna, baka akalaan nila, lahat ng form ng favoritism, mali. Hindi po ganun. Ang favoritism, nangyayari lang po yan kapag dalawang tao, iba pareho ang na walang equal na responsibility sa'yo, katulad ng tinuro kanina ng Book of James, may isang mayaman, may isang mahirap, pareho mong hindi kilala, nagpunta sa simbahan, pero iba yung trato mo sa mayaman. Ulitin ko lang din po. Hindi po ibig sabihin, mamaya kasi pag-aaralan natin na mabuti ito, no? Lalabas ko na para di ko po makalimutan. Hindi po ibig sabihin, hindi po sinasabi na salita ng Panginoon na huwag nating tatuhin ng mabait at tama ang mga mayayaman o ang may mga may kaya o may mga may impluensya. Hindi po yan sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon is this. Yung trato mo sa mayaman o sa may kaya o sa may pangalan o sa may impluensya, yun din dapat ang trato mo sa mga walang kaya, walang impluensya at walang pangalan o walang posisyon. Okay? So, importante po natin maintindihan yung distinguishing fact na yun. Kasi minsan, yung favoritism, we could really do it in the wrong way. Kaya po sinabi ni James, my brethren. Brethren po, ang tawag lang, pag iisa lang ang inyong ama. Alam niyo po ba yan? Pag sinabi ng salita ng Panginoon, brethren, ibig sabihin na magkapatid tayo dahil isa lang ang ama natin. And that's why when James says, brethren, he's addressing the members of the family ng Panginoon. Therefore, ang inadas po niya, yung naniniwala, yung may pananampalataya sa Panginoon. Kasi hindi mo ito pwedeng i-expect sa isang taong hindi po kilala ang Panginoon. Mamaya po i-explain ko din, bakit tayo magkakaroon ng lakas, ng talino, ng tiyaga, ng puwersa para po talaga itigil ang pabor na hindi tama, ang favoritism. And that's why going back to the text, sabi po rito, do not hold. Hirap Tagalogin eh. In the speech phrase, yung tense po ng pagkasulat,
yung gawa po ng pagkasulat, do not hold, ang ibig po sabihin yan, present perfect tense. Alam niyo po ba ang Tagalog ng present perfect tense? Hindi ko rin alam eh. Bigat. So, ang present perfect tense meaning, may nangyari na po ngayon, na nangyayari na ulit, nangyari na dati, na yung effect po nun nangyayari na. So, ibig sabihin, pag sinabing, do not hold your faith, ibig sabihin po yun, nangyayari na sa simbahan. And therefore, tinatawag niya ng mabigat. Kasi nangyayari na eh. So, kailangan niyo sabihin, tama na yan. Huwag nang magpakita ng pabor na hindi dapat. Stop favoritism. That's why, at sabi niya po rito, do not hold what? Do not hold your faith in glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. Paano daw? Paano pinapakita sa simbahan ang attitude of personal favoritism? Sinabi po sa Book of James, kapag isang tao daw may sing-sing na gold at nakabihis na maganda, iba daw ang tingin ng mga tao. Kasi pag pumasok yan sa simbahan, or pumasok yan sa isang buhay, or makakahaliw-bihilo mo, iba na kagad yung tinitingin mo sa kanya. Ano pong ibig sabihin nun? Bigyan ko lang po kayo ng context, no? In Rome, nung nangyari po to, nung mga panahon na yon, padamihan ng singsing. Pag pumupunta sa isang party, pag pumupunta sa isang activity, yung mga Romans, ang suot pong singsing, katakot-takot. In fact, may mga for rent na mga tindahan na pwede kang humiram ng singsing. Ang mga rooms, ginagawa yun kasi nilalagay nila ng saksakan na maraming singsing. Nakaparad na ba kayo ng palabas na maraming singsing? Tinitignan. Yun po kasi yung culture noong time na yon. The more rings, the more wealthy. The more wealthy, the higher people look at you. Sinasabi po ni James, yung kultura na yon na nasa Roma noong mga panahon na to, dahan-dahan na daw pumapasok sa simbahan noong panahon na yon. Kung basta bagay, ngayon din nga po, ganon din po tayo sa simbahan, di po ba? Minsan po, pag may maraming mga suot ng mga singsing, maraming suot po na relos, o ano-ano po muna, minsan, natadagdagan po yung tingin sa isang tao. Pero dito po, sinabi, hindi daw ganon. Tignan niyo po, no? Pay special attention. In Tagalog, iba yung tingin. In English, in the original text, special attention means special focus. Ang tawag po sa special attention, parang accounting term na may kinakalkula. Habang nakatingin, special attention, may kinakalkula. Doon nyo po maintindihan ang ibig sabihin nito eh. So, when you are looking, special attention, the message there is that may kinakalkula, nakakalkula ka kung ano yung makukuha mo sa tao na to. Yun daw yung favoritism na nasa puso. Remember, ang sabi po sa salita ng Panginoon, attitude. Attitude is in the heart, is the motivation. Mamaya po sasabihin doon, yung attitude daw natin is with evil motives. And so when the person in fine clothes, you pay special attention, pumapasok, nakatingin ka, in the spirit of the word, kinakalkula mo na. At di nyo ba mo napansin? Magkasunod na verse, sinabi yung fine clothes. So the message in verse 2 and 3 is that nakatingin ka sa external. The external affects and impacts the favorable response by the person, towards that person coming in. In contrast, tinan niyo po yung contrast. Yung pong mas mahirap, dirty clothes. Naalala niyo ba kanina yung sinabi kong halo effect? Naalala niyo? Halo effect? Na kapag maganda ang damit, versus isang tao hindi maganda ang damit, 300% naniniwala doon sa mga tao maganda ang damit. Kahit pareho na sinasabi nila. Ganito po nangyayari dito. In fact, sinabi doon sa mayaman, dito ka sa magandang silya. By the way, hindi po sa harap ang magandang silya. Gusto ko lang po yung klaro Yung sa silya po sa harap dito, kaya po nakaupo yung iba dito mga servant leaders. Kasi po, yan talaga ang hinihiling namin sa kanila para nakikita po sila ng congregation, para alam po sino ang lalapitan kung sakaling meron kailangan tanungin. May kailangan pagdasal. Kaya po nakaupo sa harap yung mga servant leaders. Pero it doesn't mean, hindi kayo pwedeng umupo. Pwedeng umupo lahat yan. Kaya lang, sa kwento natin, ang sabi sa kanila, huwag ka dyan umupo. Nakita niyo ba? Sabi rito, a poor man in dirty clothes. And sabi sa akin na, you stand over there in Tagalog.
doon ka sa kanto. Face the wall. Okay? Face the wall. Di ba? Bakit? Kasi facing the wall means, or footstool. Alam niyo pa ibig sabihin ng footstool? Ito po yung apakan. So ang idea po, kung saan pinapaupo, yung apparently walang kayang tao, saan siya pinauupo? Doon po sa hindi ka respetong sitwasyon or lugar. It's a degrading position. And we do that. Kapag ginagawa po natin yon, tinan po ang sabi ng salita ng Panginoon, pag ginagawa natin yon, gumagawa daw tayo ng distinction. Sineseparate natin. At hindi lang po tayo nagbibigay ng distinction, nagiging judges pa raw tayo. Ano po ba ang sabi ng salita ng Panginoon sa pagiging judges? Sa pagiging judge. Sino lang daw po ang judge? There's only one judge, right? And the judge is our Lord, our God, the Father. Siya lang. And so, kapag tayo daw, nagpapabor na hindi tama, kapag tayo ay nagbibigay ng favoritism na hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, ang ginagawa po natin, nagiging judge tayo. Ginukuha po natin yung posisyon ng Panginoon. And not only are we judging, but we're also judging with evil motives. Kaya nga po, attitude of the heart. That's why when we show favoritism, we step into God's seat. Upuan. Kaya po, pag intindihin natin yung first part po ng ating mensahe, by the way, yung first part ng mensahe natin ang pinakamatagal, mga 25 to 30 minutes. And then yung sa second part, 15-20 minutes, and then the last will be another 15 minutes. Pero ito pong first part, stop favoritism, ito po yung pinaka-importanting part nito eh. Kaya po tinatagal ko lang ng konti yung pag-explain. Pero going back to the word favoritism, ang favoritism po is transactional. The negative definition of favoritism is transactional. What does it mean by transactional? Di ba kanina sinabi ko sa'yo, pay close attention. It's an accounting term. Tinitignan mo, kino-compute mo. Pagka nag-favoritism ka, ang ginagawa mo is, ano kaya makukuha ko sa taon to? Ano kaya influensya ang pwedeng ibigay sa akin? Ano kaya suporta? Yun. Kaya daw evil motives. Kasi pang sarili. Hindi dahil sa ibang tao. May nagtanong sa akin kanina umaga. Sabi sa akin ni auntie, paano yan? Sa opisina namin, ako yung HR head. Sa pagiging HR head, automatic, kapag ikaw may tattoo ka, tanggal ka na. Pag in-interview ka, tapos may tattoo ka, hindi ka na pwede. Sabi na, favoritism ba yun? Maling pabor ba yun? Gandang tanong, di po ba? Binalik ko sa kanya. Ang tanong ko sa kanya is, tama ba yung motibo mo? Ano ba yung motive mo? In-interview mo ba? Pinag-exam mo ba? Tinanong mo ba talaga? Pumasa ba sa lahat? And yet, pag pumasa sa lahat, dahil may tato, sinibak mo. Motive mo mali. Kasi, dumana sa proseso eh. Pero hindi mo pa sinunod yung tama. Nagkakaintindihan po ba tayo? Tignan niyo po itong picture na to. Ito po yung summation, summary ng first point ko eh. Tignan niyo po itong picture na to ha. Ready? Kilala niyo po ba yan? Sino po yan? Si Dolphy? Hindi, si Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, yan po ang presidente at may-ari ng Meta, Facebook. Bilyonaryo po si Mark. Kaya lang, for example, hindi mo siya kilala. Pumasok sa CCF, Eastwood. Ito yung suot. Ano po ang dating sa inyo? Malamang itong taon to. Unahin lang ha. Malamang itong taon to. Gusgusin eh. Wala siguro ito pinag-aralan. Siguro gusgusin eh. Masama ang amoy eh. Siguro wala itong hindi ito magaling. Wala itong leadership. Kasi tinan mo itsura oh. Or, siguro, wala itong pera sa bangko dahil tinan mo itsura. But in reality, this guy is probably one of the richest person in the world. Probably one of the smartest. Obviously a leader because he has a conglomerate of an amazing company. And so that, for me, summarizes why we should stop favoritism, yung mga pabor. Kasi in the end, hindi po talaga tunay natin maintindihan
ang isang tao by just looking at them. Meron po ako isang kwento, hindi ko po ito kinuwento sa 10, hindi ko ito kwento sa 1 o'clock. Wala naman sila dito, kaya... Meron po kasi isang family dito dati na first year nila sa CCF, nandun sila lagi sa welcome lounge. Doon kumakain. Hindi aatin ng service, mga 45 minutes, 1 hour na. Every Sunday nakikita namin doon. So one time in our core meeting, sabi namin, pagsabihan na natin doon kasi bawal ang kainan sa welcome lounge eh. That time. Hanggang ngayon. Hindi, tama, that time. Pwede na pala ngayon. So anyway, sabi namin, lagi yung spirit parang, hindi, pabayaan mo na muna. So to cut the long story short, hindi po namin pinansin. Tapos itong pamilya na to, after 1 or half, 2 years, ngayon po, sila, isa sa pinaka-active sa CCF Eastwood, yung buong pamilya nila nagsiserve. Yung mag-asawa, yung kanilang mga anak, lahat po nagsiserve. At kung inisip namin, back then, yung external appearance and prejudice na ipapakita namin, dahil nakita namin parang wala namang klase itong mga pamilya na ito, parang dito kumakain, imagine mo, dito pa kumakain, dito na kumain sa labas, dito kumain sa restaurant, dito pa kumain. Kung yun po yung ginawa namin, paghusga sa tao, sa pamilya na yon, nakpo, malamang wala na sa CCF Eastwood ngayon yan. At kaya po kami natutuwa dahil ang Panginoon, hininto. Sinabi niya kami, may grace talaga ang Panginoon eh. Para po talaga hindi mali ang pagbasa sa mga tao kasi ang dami pong nasisirang relationship sa maling basa. At marami din pong opportunity ay nawawala dahil sa maling basa at dahil sa favoritism. In fact, si Samuel sa Old Testament, yun po ang ginagawa. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Samuel, huwag mong tignan yung appearance, huwag mong tignan yung tigdig. Hindi yun ang pinili ko. Kasi ako, ang Panginoon, hindi ako tumitingin tulad ng pagtingin ng mga tao. Kasi ang mga tao tumitingin sa kalabasan naman outward. Panglabas. Kasi ang tao tumitingin sa mga panglabas na itsura. Pero ako, ang Panginoon, tumitingin ako sa panloob, sa puso. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ano po ulit yung first point? Anong Tagalog niyan? Kinikilingan. Balik tayo sa English. Stop showing favoritism. That's our first point. Tama-tama po, 30 minutes. Okay? So, meron pa po tayong 30 minutes na natitira sa last 2 points. Okay? Okay po ba tayo rito? Ano po yung point number 2? Para daw maintindihan natin ano yung kailangan gawin, the what, we need to see the how. How will you stop favoritism? The way to do that is kailangan po natin makita sa mata ng Diyos kung sino talaga yung mga taong nakapalibot po sa atin. Ngayon si James, sinishift na po niya yung focus. Kasi po daw ang tao, ang status, ibang tumingin ng tao sa status on the way God looks at status. That's why, ngayon po ito, pag-usapan po natin the next 6 verses, magtatanong po si Jaime, si James ng 3 tanong. 3 questions that that James would ask his readers para maintindihan natin yung argument why we need to see people the way God sees them. Ito pong pag-usapan natin ng next 6 minutes, itong 6 verses ito, highly theological. So, kailangan ko pong explain ito kasi pag hindi po tama ang pagkakaintindi natin on how God sees us, mahirap po talaga tayo mag-stop ng favoritism. So, are you ready? Ready na po ba kayo? Look at verse 5. Ang tawag po kanina, ang sinabi lang niya, naalala niyo po ba ibig sabihin ng brethren? Brethren is magkakapatid, isang tatay. Okay? Beloved. Ano yung beloved? Minamahal. Okay? It's also what God, the Father, called His Son, Jesus. My beloved. Ibig sabihin, pag pinag-usapan po natin yung beloved, it means you are loved dearly. Mahal na mahal na mahal ka. Ba't ko po kailangan explain sa atin lahat yun dito? Kasi po itong sulat nito, the epistles that James is writing to all of us now, is an epistle, is a letter bore out of love. Ito po yung motivation niya.
Mahal na tayo, kaya kailangan niya sabihin sa atin to. Kalimitan po kasi, may mga tao, minsan ako din ganun, na minsan, pag nagsasalita ako ng Diyos, nakakalimutan ko that it is based on my love for that person. At kapag ka, as a D group leader, marami pong D group leader dito, kapag ang gusto niyo pong ipamahagi sa D group member nyo, yung salita ng Panginoon, and you want that word of God na kausapin yung D group member mo, and it's coming from a place of love, alam niyo po yun, ang lakas po ng impluensya. Because the motivation is love. Kaya minsan, kahit yung mga difficult conversation, nagagawan po ng paraan pag-usapan. Kasi ang motivation, love. Like po sinasabi, pag meron po akong difficult conversation, sabi ko sasabihin, brother, sister, I'm coming from a place, I'm saying this kasi mahal kita. Kailangan maintindihan mo yun. Kasi pag hindi mo maintindihan yun, ang dating mo sa kanila, sinasabi mong mali sila at ikaw ang tama. Hindi mo naman yun ang sinasabi mo eh. Ang sinasabi mo, ito yung salita ng Panginoon at ito yung kailangan maintindihan. Kaya po yung mga magulang, minsan, hindi ko po sinasabi lahat, no? Yung mga magulang, since walang relationship sa anak, kapag sinabi ng magulang sa anak, yung anak, ang dinig, ingay, naiingayan lang. Pero kung may relationship, nakikita ng anak na mahal talaga siya ng mga magulang niya, pag yung magulang niya nagsabi sa kanya, ang dating, guidance. Hindi po ingay. At ito po yung sinasabi rito, my beloved. Hindi ba daw pinili ng Panginoon ang mga mahihirap sa mundong ito na maging mayaman sa pananampalataya? Ito po yung first question. Did not God choose? Ano pong answer? Did God choose the poor of this world to be rich in faith? Yes. Yes. The very ones na minamaltrato ng mga tao dito, yung mga poor, nung sa narrative na to, are the same ones that God has chosen to be rich in faith. Kaya po gusto ko yung sinabi ni David Guzik eh. Sabi po ni David Guzik, when we choose people by what we can see on the surface, we miss the mind of God because we focus on the resume instead of the heart. And when we do that, we will not see people the way God sees them. The reason why God has chosen the poor of this world to be rich in their faith, paano daw? Paano naging rich in faith ang poor of this world? Ito, sabi kasi daw sila yung tagapagmana. They are heirs of the kingdom which He promised to those who love Him. So, pagka ang Panginoon, pinili daw yung mga medyo walang kakayanan, poor of this world, to be rich in faith, kasi kailangan po nilang maintindihan, the way for them to become rich is that there is a promise. Ano po yung promise? The promise is that there will be treasures. Walang humpay na kayamanan na pang-eternal. Eternal treasures that awaits those who love Him. Ang tanong, paano mo ba minamahal ng Panginoon? Paano ka ba magmahal ng Panginoon? Paano po tayo magmahal ng Panginoon? Sunod. Di ba? Sumunod. Right? Yun ang normal answer. Para makita na mahal ko ang Panginoon, susunod ako sa Kanya. Pero meron po akong isasuggest sa inyo lahat ngayon. That the ultimate way to love Him is to understand who He is. Kailangan niyo pong maintindihan kung sino ang Panginoon. Para po mapakita niyo na mahal niyo talaga ang Panginoon, kailangan niyo maintindihan at tanggapin na kailangan niyo po siya sa buhay niyo. Sa buhay natin kasi tayo po ay makasalanan. At kailangan po natin ng isang Redeemer, ng isang tagapagligtas. At si Jesus po yun. At para po mapakita yung ultimate expression of our love, we need to understand na kailangan po tayong una, maniwala na kailangan natin siya sa buhay natin. Pangalawa, maniwala na siya po ay nagpakapako sa krus, namatay, nabuhay ulit, para patunayan na siya po ang tanging tagapagligtas. Pangatlo, tanggapin siya, si Jesus sa buhay natin para po tayo makagkaroon ng bagong buhay na makapagbigay honor sa pangalan ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng how we love Him. And look, sabi po dito, no? Yung promise niya. Remember, itong mga poor na to, yung mga tao mga poor, wala na pong pag-asa in this context. Yung poor, ibig sabihin po nun, hindi nila kaya ilabas yung kanilang buhay
sa mga bigyan ng bagong buhay yung mga problema nila. Meaning they feel so helpless. They feel so hopeless. They are not only poor in finances or resources, but they're also poor in their spirit. And when you are poor in your spirit, wala ka ibang lalapitan. Sino lalapitan mo? Ang Panginoon. Kasi nakatulak ka na sa dingding eh. Wala ka ibang pupuntahan eh. That's what it means when you are poor of this world. Not only finances, but also poor in spirit. And look, when you believe of the ano ba yung promise? Ito po yung promise. Romans 5 verse 5. And the hope does not disappoint because the love of God, everybody, pakibasa, has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So ito po yun. Pag mahal natin ang Panginoon, naniniwala tayo ano yung talagang pakay niya, kung bakit po siya nagpunta sa mundong ito, para po tayo isamba, isave, right? Isamba is to worship, bali. Para po tayo salbahin. To save, okay? When we are, pag tayo po in-save, at naintindihan po natin yun, meron pong miracle na nangyayari. When we believe that, naniniwala po tayo sa ginawa ng Panginoon, pumapasok po siya sa puso natin. At pagpasok po niya sa puso natin, ito po yun. Within our hearts, yung pong Holy Spirit, binibigay po sa atin. At kapag yung Holy Spirit binigay po sa atin, remember, right way to see God, ito po yun, the right way to see people, the way God sees us, para po daw tayo huminto sa favoritism. Kapag natanggap po natin si Jesus, ang Holy Spirit po binibigay sa atin, at kapag ang Holy Spirit po ay binigay sa atin, ano po nangyayari? We are being filled by the Spirit. Ephesians chapter 5, verse 18. And when we are filled by the Spirit, there are fruits. Galatians 5:22, the fruit is supernatural love, one of them. And when we have the fruit of the Holy Spirit, of the supernatural love, alam niyo po ang nangyayari? Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon po tayo ng tiyaga. Nagkakaroon po tayo ng puwersa para po talaga ipakita yung tunay na pagmamahal sa mga tao, katulad ng pagmamahal na binigay sa atin ni Jesus. At yun po ang ibig sabihin nung tayo po nagmamahal sa Kanya. And that's why, when we don't do that, alam niyo po ang nangyayari? We dishonor the poor. Kapag we pursue that partiality, we dishonor the poor. At it's them who brings you to court. At kapag dishonor po natin yung poor, they blaspheme the fair name. Kanino pong pangalan ang binablaspheme nila? Fair name of who? Fair name of Jesus. So you have to understand, kapag hindi niyo po hinunto yung favoritism, ang nangyayari po is that first, we dishonor the poor. Second, we blaspheme the name of Jesus. Third, this is the name that we are called because we are called Christian. Christian. And if you dishonor the poor, which the Lord honored, then therefore we dishonor God. Yun po yung theology nito. Kaya po sabi ni John Calvin, to dishonor the poor is to dishonor God whom honors them. Who honors them. Dati po, nung bago ako pumasok sa CCF Eastwood about 7 years ago, as a pastor here, yung una ko pong gustong gawin sana is that, tinatanong ko, bakit ba tayo mayroong community outreach? Sabi ko po dito sa sarili ko, ba't may community outreach? Baka dapat i-focus natin yung ibang attention natin sa ibang mga bagay at that time. You know? At alam niyo po ba, kinausap ko ng Panginoon. Sinabi sa akin, Ikoy, ano yung ginagawa mo? Ba't wala kang burden? Ba't wala kang pagmamalasakit na mabigat, na malalim sa mga community outreach na ginagawa natin? Hindi mo ba alam na ang mga taong yan ang primary ministry ko? Yan ang sinasabi sa akin ng Panginoon, ha? Sabi ko, tapos pinag-aralan ko ng mabuti, ano nga ba ang primary ministry ng Panginoon? Tingnan po natin to, ha? Number 1, pinanganak po si Jesus sa isang parents na walang kaya. In fact, pinanganak siya sa isang lugar na hindi karapat dapat ipanganak ng isang baby. Manger. Pangalawa, lumaki po siya, nung nagpunta po sa templo, yung kanilang mga magulang, ang in-offer na regalo
sa templo back then, dalawang kalapate. Pag pinag-aralan niyo po yung dalawang kalapate, ang ino-offer at hindi po tupa, hindi po ibang mga animals, pag nakita niyo po is na ang pigeon ang ino-offer, ibig sabihin po nun, ang nagbibigay, walang kaya. So makikita po natin na lumaki si Jesus nang walang kaya. Pangatlo, pag pinag-aralan po natin na kanyang mga apostles, karamitan po sa kanila, may hirap na apostles. Pang-anim, nung pumasok po siya, nung the triumphant entry of the Messiah to Jerusalem, nanghiram po ng donkey. Yung last meal po ni Jesus, hiniram din yung bahay, yung upper room. At namatay si Jesus, hiniram din po yung libingan. So ibig sabihin, all of these things point that the poor is actually the life that Jesus chose to pursue. And if that is who Christ is, then who are we to forget the ministry for the people that needs that kind of love and attention? Kaya po binago po yung puso ko. Kaya po talaga nung narinig ko po kay Jesus yun, sabi ko, sorry po, ito pong ministry nyo ang importante. Kasi marami pong tao talaga nahihirapan eh. Nahihirapan. Kaya po sabi ni F.B. Meyer, o tingnan niyo po sinabi ni F.B. Meyer, the rich man may trust him, but the poor man must. Ano po ibig sabihin nito? Yung mga poor man, katulad po sinabi ko kanina, pag poor man ka, hindi ka lang poor sa resources, sa finances, pero poor ka rin in spirit. Meaning you are longing, meaning you are humbling, asking the Lord to help you because you are in a situation na hindi mo po kaya. Kaya nga po sinabi sa verse 8 kung ginagawa mo daw yun, kung hindi mo po sila dinidishonor, ibig sabihin po nun, you are following the royal law. Ano po itong royal law? The royal law is the summary, yung totality ng utos ng Panginoon sa ating lahat. At ang totality ng utos ng Panginoon sa ating lahat is unang-una, mahalin po natin ang Panginoon ng ating buong puso at damdamin at lakas. At ito pong ang pangalawa pong commandment, the second greatest commandment, is love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Alam niyo po itong love your neighbor as yourself, napakabigat po nito. Ito pong konsepto na ito, maraming tao naririnig yan, pero di po talaga po naiintindihan. Ano ba yung sabihin ng konsepto ng love your neighbor as yourself? Yung isa ko pong favorite preacher, si John Phillips, nagbigay po ng haka-hakang kwento, hypothetical question to tell us, to inform us, ano daw pang ibig sabihin ng you shall love your neighbor as yourself. Ready na po ba kayo paintindihan? Kasi napakalalim po ng theology nito. Ano po daw ibig sabihin ng you should love your neighbor as yourself? This is a deep theology. Kunyari daw nasa grab ka, nakasay ka ng grab. Ngayon, mga 2 kanto sa bahay mo, traffic. So sabi ng grab driver, kailangan ka na pong bumaba, hindi na po ako makadiretso. So pababa mo sa grab driver, napansin mo, sa bandang bahay, sa bandang kanto nyo, mayroong sunog. May sunog. So ikaw ngayon nakita mo, kaya pala matraffic kasi may sunog. So naglakad ka na pa uwi. Ngayon, pagdating mo ng isang kanto na lang sa bahay mo, nakita mo na may mga bombero, may mga fire truck, medyo mga ingay, may mga nagtatakbuhan, medyo tumaas ng konti yung tibok ng puso mo. So tumatakbo ka na ng konti kasi nandun ka na sa kanto nyo eh. Pagkaliwa mo sa kanto nyo, nakita mo na yung bahay mo. At yung bahay mo pala yung nasusunog. Ngayon, para mo sabihin that you should love your neighbor as you love yourself, nung nakita mo na nasusunog ang bahay mo, ito yung sasabihin mo, praise the Lord. Ang nasusunog yung bahay ko at hindi yung bahay ng kapitbahay ko. Ganun po kalalim ang ibig sabihin ng love your neighbor as you love yourself. Supernatural. Pwede ba yun? Nasusunog yung bahay mo, tapos sasabihin mo, thank you Lord. Yung sa bahay ko nasusunog, hindi yung bahay ng kapitbahay ko. Ganun po yun eh. And I tell you, kung ganito po talaga yung ating pagkakaintindi, love your neighbor as you love yourself, wala po magiging favoritism. Kasi lahat equal eh.
Kaya po importante natin maintindihan kapag may favoritism, when you show partiality, ito po yung favoritism. Tingnan niyo po yung mga ginamit na words. Committing, convicted, transgressors, sobrang bigat. Kaya po yung kasalanan ng favoritism, mabigat po talaga yan. Other people will say, alam mo, Pastor, sa utak lang naman yan eh. Hindi naman yan mabigat na kasalanan, sa utak lang yan, maliit na kasalanan lang yan. Ito po ang sagot ng salita ng Diyos sa mga tao nag-iisip na baka maliit na bagay lang naman ng kasalanan ng favoritism, partiality. Pakibasa po natin verse 10. For whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point. Ngayon, marami pong hindi nakakaintindi ng salita na to, ng utos na to. Paano nangyayari? Isa lang kasalanan ko, guilty na ako sa lahat? Paano nangyayari yun? Paano nangyayari na pagka ikaw nag-miss ka lang ng isa, ang tawag sa'yo, na-miss mo na lahat? Kasi po, ang Panginoon natin is a perfect holy God. So, nagbigay po siya sa atin ng utos, yung 10 utos, lahat po yun, ang tingin, iisa lang. Hindi pwedeng commandment number 3, commandment number 7, hindi po pwedeng ganun. Dapat commandments 1 to 10 para po siyang kadena. The principle of the unity. Ang isa pong kadena, hindi po siya koleksyon ng bawat isa na to, no? Ang kadena po hindi yung koleksyon ng bawat isang links. Ang kadena po, buong kadena yan. So, kunyari, ito yung problema natin. Isang link na to, for example, commandment ng Panginoon. For example, to, thou shalt not murder. Hindi ka naman nagmo-murder. So, okay yung link na yan. Example ito, thou shalt not commit adultery. Hindi mo naman ginagawa yun, so okay yan. For example, I will not say the Lord's name in vain. Okay yan. Pag ito, sinabi mo, I practice partiality. May sin ako ng favoritism. Ano mangyayari? Kung itong 4 na to, solid yan, hindi nasisira yan, pero sa isang ito, nasira yan, yung buong tingin po, bibigay. At yun po yung spirit behind what it means when you transgress one law, you are guilty of breaking the entire law. And the reason kung bakit po ganun ang pananaw at kung bakit ganyan po ang utos, para po maintindihan natin na wala talaga tayong pag-asa kung gusto nating sundin yung buong 10 Commandments. We are destined to fail. And therefore, we need a Savior that would drive us and ask Him, Lord, save me because I could not save myself. At kung di pa po natin naiintindihan yun, dinik pa ulit ni James. Sabi niya, sige, yung nagsabing wag mag-adultery, wag mag-commit ng murder, sino man nagsasabi niyan, pag hindi ka nga commit ng adultery, pero gumawa ka ng murder, you have become a transgressor of the law. Ano po ibig sabihin nito? Kanina po sinabi, when we practice the sin of partiality, there is what we transgress the command of God. Ang tawag sa atin, transgressor. Kapag we practice the sin of partiality. Ngayon, dito naman po, if we practice murder or adultery, we also become a transgressor. So ano po ibig sabihin yan? Pareho lang po ang dating or ang tingin kapag you are practicing the sin of partiality and you are again practicing the sin of murder or adultery. Ang bigat. Ang bigat. Because that is what means to have a perfect law. Kaya po, we need to understand that we need to see it the way God sees His people. Ano po ulit ang ating message for today? Real faith, love without favoritism. We need to stop showing favoritism. We need to see God's people way. At final point for today, we need to show Christ-like mercy. The why. Kaya po sabi sa verse 12, how do we show it? Number 1, you need to speak and act. So hindi po pwedeng naririnig nyo to, hindi wala po tayong gagawin. Kaya po i-apply natin sa buhay natin. Sabi po rito, kaya nyo pwedeng sabihin, kaya nyo pwedeng gawin, kasi you are judged by the law of liberty. Ano po yung law of liberty? The law of liberty. The law of liberty is actually the law of mercy, which also is the law of the new covenant.
Ano po ba yung the law of the new covenant? Yung new covenant po is the covenant that Jesus came here, made a one sacrifice for all, that paved the way for the forgiveness of sin from now, past, present, and future. Yun po yung law of the liberty. Why is it called the law of liberty? It's called the law of liberty kasi dati, you are mandated by a set of thou shalt nots. Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. That was in the old covenant. But the new covenant now, the covenant of grace, is that you no longer have the need to perform. Because even if you perform all of those things, you will never be able to satisfy God's holy wrath. Kasi never po natin magiging perfect sa Ten Commandments. Kaya now, because you are now free from the condemnation of sin, and because you are now free, because the Holy Spirit is in you, you are now then capable to speak and to act because you are going to be judged by the law of liberty. Kaya po, yun ang sinabi dyan. Kaya po sinabi, by the way, pareho ba tayo minsan? Pag nakakita tayo ng word na judge, judgment, parang mayroong mga mangyayaring tanungan eh. May mangyayaring accountability. Before po, pag nakikita ko yung word na judgment, parang dating sa akin dati nung bago akong Kristiyano, parang nakakatakot. Pero habang naiintindihan ko na po yung salita ng Panginoon, habang naiintindihan ko na po yung ginawa ng Panginoon para sa akin, nawawala po dahan-dahan. Hindi na po takot yung nakikita ko ng judgment. Alam niyo po nakikita ko? Hope. Hope that when the judgment time arrives, I know that Christ have died for me. And therefore, I am confident that when God judges me, He will see Christ in me. Not because of what I have done. Not because of who I am. Di po dahil pastor ako. Dahil because I have surrendered my life to Jesus. And that I have accepted Him as my Lord and as my Savior. And therefore, I am free from any fear of condemnation. That is the law of liberty. The law of liberty. The law of liberty is the freedom to love others the way Christ loved us. Not because we have been saved. By the way, kailangan importante po natin maintindihan to. Baka kasi ang isip natin, kailangan ko para mapakita ng mercy para mabigyan ako ng mercy. Baka yun po yung pagkakaintindi natin ito. No? Hindi po ganun. Tignan niyo po yung order. Dahil na-experience ko yung pagiging mercy ng Panginoon sa akin, pwede na ngayon ako magbigay ng mercy. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi dapat po tama yung order eh. Because like what G.K. Chesterton said, pakibasa nga po natin please. Freedom is not the right to do as we please, but the power to do as we should. Church, the law of liberty doesn't give us the right to pick favorites. It gives us the power to love everyone equally. Exactly what Jesus did for all of us. And ito pong warning, no? Ito pong warning ng judgment will be merciless to one who has shown no mercy. Ano ba ibig sabihin yan? Medyo nakakalito sa simula eh. For judgment will be merciless. Ibig sabihin, yung judgment na ibibigay sa ibang tao, walang mercy. Hindi ka na mapapakita ng mercy. So, sino po ang kinakausap ni James sa mga taong may judgment? Kasi kung sinabi po kanina, na kung ako po, dati natatakot sa judgment, kaya hindi na po ako natatakot sa judgment kasi sabi po ng salita ng Panginoon, there's no condemnation in Christ. If I, because I am a believer, does not fear judgment, sino po dapat ang matakot na magkakaroon po ng judgment at yung judgment na yon walang mercy? Yung pong mga hindi naniniwala kay Jesus. Yung pong mga walang personal relationship kay Jesus. Yung po yun. Because, the reason is because, if you're here, kung nandiyan po kayo, nakikinig kayo sa akin, then sabi, hindi ako nako-convict. Wala naman akong favoritism sa buhay ko. Hindi naman ako natatakot na pag namatay ako, saan ako pupunta? Kasi hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. So, in short, if there is no conviction in your heart, and there's no Holy Spirit because you have not surrendered your life to Him, hindi nyo po tinatanggap si Jesus sa puso nyo, kayo po ang kinakausap nito. Kasi pag dumating po yung panahon na magkakaroon po ng kwentahan, you will be judged, there will be no mercy for you.
And the problem with this is that sinners, ang mga tao pong may kasalanan, wala po tayong sarili nating kakayanan para ma-earn yung mercy, para ma-earn yung grasya. Kaya nga po siyang mercy eh. Kasi hindi po natin karapat dapat makuha yun. Regalo po yun na binigay ng Panginoon. And that's why there will be people that will not be shown mercy. But there are people like you and me, and that is the good news. The good news is this. The good news is that there will be mercy that will triumph over judgment. The good news is that mercy will triumph over judgment. I have two stories. I have 4 minutes left. I have two stories to end my message for today. My first story is this. Alam niyo po ba yung MetroAid? Okay, MetroAid. Ito po yung mga, nung lumalaki po kasi ako sa Sampaloc, may mga MetroAid. Yung mga bata po, nung mga paglaki ko, pinagtatawanan po nila yung MetroAid. So lumaki ako, natingin ko sa mga MetroAid, mababa. Kasi lumaki ako doon na ganun. Pinagtatawanan, niloloko. Pero nakilala ko si Jesus, nagbago po yung aking paningin. Na-realize ko that kahit ano ang trabaho mo, basta ginagawa mo yan sa Panginoon, okay yan. Okay yan. So nagbago yung tingin ko. Mas dalang nagbago yung tingin ko nung meron akong mga nakakilala na actually naging MetroAid. At lalo pa pong lumalim yung pagtingin ko sa kanila nung nakita ko yung mga taon to, grabe yung pananampalataya sa Panginoon. Grabe yung kagustuhan mapakilala si Jesus sa mga kasama nila sa community. So nung nakita ko po lalo yun, lalo nagbago. Sabi ko, Lord, pasensya na kayo. Mali yung tingin ko sa mga taon to kasi ginudge ko sila dati ng mali. Kaya ngayon po, sa grasya ng Panginoon, kahit po street sweeper, o kahit po senator, ang dasal ko at ang tingin ko, pareho. Kasi ngayon ko po naintindihan, kahit street sweeper ka, o kahit senador ka, pareho po kayong tinubos ni Jesus. At sa mata ng Panginoon, pantay po sila. At kung ako po ay nananampalataya at humingi ng tulong sa Panginoon, nalala pa pong palinawin ng aking pag-iisip, ang tingin ko po ngayon sa dalawang yon, parehas na. Ba't ko po ito sinasabi? Kasi po sa simbahan ng CCF Isod, yun po yung dasal namin. Yung dasal natin is that kung may papasok pong tao dito, first time, kahit sino po siya, welcome siya. Yun, binibigay po nating atensyon sa ibang mga tao kilala natin. Yung dasal ko po as your pastor, ganun din po ibigay natin sa iba. Hindi lang po sa simbahan natin, kahit po sa mga D-groups natin. Na kahit sino, kahit hindi natin feel na okay, kahit hindi natin nakikitang magja-jive sa atin, dahil ang Panginoon, tinawag siya, nagpakasakripisyo para sa Kanya, yun din po ang gawin natin sa sarili natin. Ako po, kinakausap ako ng Panginoon. Kasi po, ang prayer ko talaga, ako mismo makilala na ganun. Na kung sino man po yung kaharap ko, mapakita ko po. Dahil na-experience ko yung mercy ng Panginoon, na wala naman po akong kakagawan para i-save niya. Wala naman po akong karapatan, hingin yun . And yet, the Lord showed me. At dahil na-experience ko po yun, sino ba naman ako na hindi pwede magpakita nun? At kapag tayo po ay nagpakita kung ano man yung naramdaman natin, ito po mangyayari. Mercy will triumph over judgment. Ano po yung title ng message natin ngayong hapon na to? Paano po natin gagawin yun? We need to stop showing favoritism, see God, people God's way, and show Christ-like mercy. Last kwento, before at close na po tayo. Kilala niyo po ba to? Sino po siya? Ha? Hindi po si Dolphy. Si Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi po, in his autobiography, The Story of My Experiments with Truth, sinare po niya na meron po siya na-encounter na Christian church na napakagandang ending
sa storya natin about James chapter 2. Nung bata pa po si Mahatma Gandhi, nag-aral po siya ng law sa South Africa. Kagustuhan po niya is mabigyan ng solusyon yung caste. Alam niyo po ba yung caste system? Yung caste system sa India, ito po yung ultimate form of favoritism. Kasi pag pinanganak ka sa caste system na yon, dun ka na. Hindi ka na, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakaalis. So, sobrang tindi ng favoritism. So, Mahatma Gandhi wanted a solution. And then he was drawn. Naging interesada po siya. Kasi nagbabasa siya about kay Jesus. Nagbabasa siya about the Bible. Nakita niya yung Sermon on the Mount. So sabi niya, kailangan maintindihan ko pa to. Ano ba itong Sermon of the Mount? Kasi baka ito na yung solusyon. Nakikita ko yung the Beatitudes. Parang ito yung kailangan maibigay ko at maibalik ko sa India. Para maintindihan nila that this is a solution. So ang ginawa po ni Mahatma Gandhi, nagpunta po siya sa isang simbahan sa South Africa. Alam naman po natin sa South Africa na napakatanda rin ng racial discrimination. Nakita po si Mahatma Gandhi, ang suot ganyan. Kalbo, maliit, dark-skinned. And so, ang ginawa po ng Christian church, nireject. Sabi sa kanya, hindi ka pwede dito. Doon ko umatin sa isang simbahan. At yung kagustuhan po niya na makilala si Jesus, sinira dahil sa isang favoritism, prejudice, racial discrimination. Kaya bumalik na lang po siya ulit sa India and continued Hinduism. In his autobiography, ito po yung sinabi niya. Everybody, pakibasa nga po. You see, we are so unlike Christ when we practice favoritism, when we don't treat other people equally, when we look at other people's worth by the external. Kailangan po natin baguhin. Kailangan po ayusin natin ang puso natin. Kailangan po natin maintindihan na tinawag po tayo ng Panginoon para maging part ng simbahan niya, para po lumabas sa simbahan na to at tawagin at i-welcome kahit sinong tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Huwag po natin palagpasin ang mga, by the way, baka wala na po pong Gandhi, katulad ni Gandhi na lalapit sa atin, no? Pero pwede po maraming Mahatmis. Mga simpleng tao hindi natin kilala. Mga simpleng tao papasok sa ating mga pintuan. Sa mga simpleng taong kakatlok, maging part ng D-group nyo. Sa simpleng mga taong gusto makilala si Jesus. Marami po yan. Ang prayer ko po is that we will change this. At ang sasabihin po is, I like Christ. You Christians really are like your Christ. At kapag ginawa po natin yan, doon po talaga natin mapapakita that we have a real faith. Because it's a love that loves without favoritism. It stops favoritism. It see people's God's way. And we show Christ-like mercy. And that's when we transform people's lives. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito. At baka meron pong ngayon na nagpunta ngayon hapon na to na nakaka-relate o nararamdaman na parang sila po yung kinikwento ni James na pumapasok sa isang simbahan na mababa po ang tingin sa kanilang sarili. O kaya't ikaw ay isang taong nilagpasan, hindi nabati, o na-overlook ng kamunduhang ito. O kaya ay ikaw isang tao na naramdaman po yung bigat ng iyong kasalanan at ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka karapat-dapat para isang napakapuri, napakaganda, napakaputing Panginoon. Lord, buksan niyo po yung puso nila. Kung ganun po yung nararamdaman nila, sana po maintindihan nila na mayroon po magandang balita. Na ang Panginoon po ay nakatingin sa kanila ngayon at ang Panginoon ay hindi tumitingin sa itsura, sa damit, sa tangkad, sa hairdo, sa title, sa posisyon, sa social status, at kahit po yung bank account, hindi tinitignan ng Panginoon.
Pero ang Panginoon po, gustong magbigay ng kayamanan na walang katapatan. Ang kayamanan na hindi po kaya pantayan. Ang kayamanan na mabuhay habang buhay sa Panginoon. The treasures, O Lord, of eternal life. Posible po ito, Panginoon, dahil binayaran niyo na po yung utang namin. Yung utang ng aming mga kasalanan. Kaya kung meron po ngayong tao ngayon sa 3 p.m. service na hindi pa po kayo dumarating sa desisyon na talagang binubuhos niyo po yung buhay niyo para sa Panginoon. Sinusurrender niyo po. Ngayong hapon na to, na-realize niyo na kailangan niyo po ng tagapagligtas. At si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Samahan niyo po ako sa simpleng dasal na ito. Panginoon, humingi po ako ng patawad. Marami po akong ginawang kasalanan. Pero ngayong hapon na to, hinihiling ko po na buksan ako ang aking puso at tanggapin kayo. At ako po ay naniniwala na yung sakripisyo niyo po sa krus, kung kayo po matay at nabuhay, napatunayan niyo po na kayo po talaga ang aming tanging tagapagligtas. And so, Father, again, I praise you and I thank you, Lord, that there is hope in you. Come into my heart, O Lord. Baguhin niyo po ako. At bago po tayo magtapos, gusto ko din pong ipagdasal yung iba sa atin dito na nananampalataya na at meron ng personal relationship sa Panginoon, pero na-convict po tayo that sometimes we still practice the sin of partiality, the sin of favoritism. I pray, Lord, that you have reminded us na since naramdaman at na-experience na po namin yung radical love and mercy and grace, wag po namin hayaan na hindi po namin mapakita to sa ibang mga tao. And Lord, I pray that kung ano man po yung bagay na itinuturo nyo sa amin ngayong hapon, naway masagot po namin at magampanan po namin kung ano mo nyo po pinapagawa. Hindi po dahil sa aming lakas, kundi sa inyong napakabuting desire and burden for all of us na para po kayo ay sundin. So again, Panginoon, marami pong salamat. We thank you for this wonderful time of fellowship and coming in you and experiencing you in this 3 p.m. service. Tuluyan niyo po kaming baguhin, Panginoon, and allow us always to honor you in our lives, in our family, and in our church. Thank you, Lord. We praise you and we give you all the honor and glory as we lift up to you, O Lord, all of these things. In Jesus' name, Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. See you ulit next Sunday.